Awa sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station 107.1, Radyo Bandera Nara 96.9, Radyo Bandera Quezon 104.3, Radyo Bandera Rizal 89.5, Radyo Bandera Brooks Point 94.5, Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa 98.9, Radyo Bandera Cuyo 93.9, Radyo Bandera Rojas 107.1, Radyo Bandera San Vicente at 88.7, Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman. Good morning! Good morning! Good morning, Pilipinas! Good morning! Mga kaibigan, umaga ngayon ng Webes. Mga kaibigan, 24 o ika-24 sa buwan ng Setyembre, taong 2020. Live po tayo napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan. Mula po dyan sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza. Mga kaibigan, dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, live po tayo sa Bandera News TV Channel 40. Habang sa bayan po tayo napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa bayan ho ng Coron, sa bayan ng El Nido, Taytay, Rojas, Nara, Quezon, Rizal, Brooks Point, Rio Tuba, Bataraza, mga kaibigan. Sa pamamagitan po yan ng ating mga Radyo Bandera News FM relay stations. Siyempre ho, sa atin hong mga cellphone, basta't may internet, basta't may data, live po ninyo kaming mapapanood at mapapakinggan. Yan ho ay sa pamamagitan ng aming mga official Facebook account, mga kaibigan, yung Bandera News TV Philippines. I-type lang po ninyo Bandera News TV Philippines at yung Radyo Bandera Philippines. Meron na po tayong 189,074 para sa Bandera News TV Philippines, habang 426,519 na mga followers po sa ating magkabilaang account. Yung atin hong YouTube channel, Radyo Bandera Philippines. Kapag na-miss ninyo yung mga programa ho namin sa buong araw, puntahan lang ho ninyo yung amin hong YouTube account. Paki-subscribe na rin po at paki-share sa atin hong mga kaibigan, mga kabandera, mga katropa. Radyo Bandera Philippines YouTube channel, at yung Bandera News TV Philippines Facebook account. Mga kabandera, meron na tayong 189,074. Ang bilis, bukas 190 na ho ito. So yan ho, yung atin hong mga official Facebook account. Yung mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-subscribe, puntahan lang po ninyo yan para maging updated po tayo sa mga balita po natin dito po sa loob at labas ng lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Hindi lang po yan, sa buong lalawigan na rin po ng Palawan para ma-update po tayo sa atin hong mga kaganapan.
Alas 5:03 ng umaga, mga kaibigan, sa mga maiinit ho nating mga balita, 2 araw na lang. 2 araw na lang. Magbababa na po ng sentensya yung 13 apostol yan po sa provincial capital sa Sangguniang Panlalawigan, kaugnay ho sa mga kasong kinakaharap ni Mayor Gerandi Danao. Kung si Mayor Danao ba ay magpapatuloy sa kanyang posisyon bilang alkalde o magpapatuloy na suspendido, mga kabandera. Dahil hanggang sa ngayon ay nasa ilalim po ito ng preventive suspension, mga kaibigan. So, ito ho, 2 araw na lang. September 26, 120 days na. Kailangan na hong magdesisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Within this week, mga kaibigan, meron na hong ilalabas na desisyon. Antabayanan po natin yan, mga kaibigan, mga kabandera. Dito po sa Sangguniang Panlalawigan. Habang dito naman sa kabilang banda, sa bahaging norte, mga kaibigan, makalipas yung mahigit 2 buwan ay nagsalita na po si Mayor Socodilla kaugnay sa usapin sa pagkakaalkalde o pagkaalkalde sa bayan po ng Araceli. Matatandang hindi natapos sa Toscoin nitong nakalipas na eleksyon ng laban ni Codilla at ni Mayor Noel Beronio. Matapos na maghain ng petisyon ng kampo ni Beronio sa korte, mga kaibigan. Unang pinaboran si Beronio at nanumpa sa serbisyo bilang nakalipas itong nakalipas lamang na buwan. Ngunit sa loob ng panunungkulan nito ay hindi naman isinuko ni Codilla ang pwesto hanggang sa maglabas ng injunction order ang Comelec First Division na pumapabor sa kanya, mga kabandera. Sa panayam ng Radyo Bandera sa opisyal, sinabi nitong matagal na siyang nananahimik at hinahayaan lamang si Beronio na magsalita upang maiwasan ng girian sa pamamagitan ng kanilang mga taga-suporta. Ngunit nang maglabas na ng desisyon si Commissioner Rowena Guanzon, kung saan pinapabalik na ito bilang alkalde, ay agad naman umano siyang nag-assume sa pwesto kasabay ng pagpapabatid sa publiko na siya na uli ang uupo bilang lehitimong, mga kaibigan, mayor dyan ho sa bayan po ng Araceli. Game of Thrones. Patuloy ho sila dyan sa bayan ho ng Araceli. Yung agawan sa upuan. Tama naman yun, Game of Thrones, mga kaibigan. Magandang umaga muna kay Apolion Vasquez, kabanderang Belmari Habana, Macario Luzuriaga, ayan, Ronel Tesorio, Perfecto June Abrenilla, Reggie Salazar, Cristel Oyos, Grace Palacios, Babylin Huwab at si Anita Rubio. Mga kaibigan, alas 5:07 ng umaga, puntahan na po natin yung atin hong mga balita sa mga munisipyo po natin, mga kabandera. Unahin ho natin si Kabanderang Spark Sasi para sa kanyang balita. Lokal na pamahalaan ng Nara maagang nagbigay ng anunsyo sa pagbabawal ng dalaw sa mga sementeryo sa huling araw ng buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre, mga kaibigan. Puntahan natin si Kabanderang Spark Sasi para sa detalye ng balita. Kabanderang Spark Sasi, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Commander Paul, at good morning na rin sa lahat nating mga kababayan. Maagang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng bawal ang bayan ng Nara ang pagbabawal sa mga mamayan nito sa pagdiriwang ng Onda o Pistang Patay sa darating na buwan ng Nobyembre. Ito ay matapos ibaba ng Interagency Task Force and OITF ang Resolution number 72 noong pang Setyembre 17 na lahat ng pribado at pampublikong mga sementeryo kabilang na ang mga memorial parks ay isasara sa publiko mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4. Layunin ang kautosang ito na maiwasan ang pagtipon ng mga tao sa isang lugar na posibleng maging dahilan ng hawaan ng virus dulot ng COVID-19. Dahil dito ang ilan ng mga pamilya na mas pinili na maaga maglinis at nagdalay ng mga bulaklak at nagsindi na rin ang kandila at puntod na kanilang mga mahal sa buhay sa kadahilanang baka din na sila payagan pang makapasok sa mga sementeryo sa mga susunod na buwan.
inaasahan na sa susunod na buwan din ng Oktubre, lalong dadami ang mga pamilyang magtutungo sa mga simenteryo upang dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay dahil inaasahan na hindi na magagawa pa lang ito ang kanilang nakagisnang gawain tuwing unang araw ng Nobyembre na ipagdiwang ang araw ng Undas dahil pa rin sa pandemyang dulot ng coronavirus disease. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Spark Copy para sa pinaka-respetado sa news in current affairs. Bandera News Philippines. Kabandera Spark, good morning. Good morning, Kabandera po. Yung pagdiriwang ng undas, actually nakasanayan na talaga natin tong mga Pilipino. Pero ang anunsyo naman ay sa bago magkatapusan ng Oktubre at sa unang linggo ng ng Nobyembre. So pwede naman silang pumunta bago siguro mag last week, di ba, ng October at pagkatapos ng unang linggo ng Nobyembre. Tama. Tama ka dyan, Kabandera po, tama ka dyan. Dahil yun na nga, sa huling mga araw ng buwan ng Oktubre, pagbabawal na particular sa October 29, wala nalang tatanggapin yung ating mga ating private at pribadong mga simenteryo dito sa bayan ng Nara. At pagkakaalam ko, hindi lang ata yan dito sa atin dahil yan ay talagang ordinansa. Kautusan talaga yan ng IATF sa buong Mimaropa at ibang bansa, ibang panig na ating bansa, no? At kaya mas pinili ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Nara na mas mapaaga silang dumalaw sa puntod na kanilang mga mahal sa buhay. Pero inaasahan Kabandera Paul na sa buwan ng Oktubre, ngayon ay siguradong dadagsain pa rin yung mga sementeryo dahil gugustuhin pa rin ng ating mga kababayan na madalaw pa rin yung kanilang mga mahal sa buhay una na yumaon para magaling ng mga bulaklak bago pa isara sa publiko sa dating nakatapusan ng Oktubre hanggang unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Pero inaasahan din na pagkatapos ng unang linggo ng buwan ng Nobyembre ay meron pa rin tagang pupunta sa mga sementeryo dito sa bayan ng Nara at siyempre sa ibang panig ng ating lalawigan at bansa. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Spark. Monitor ka dyan kasi 2 araw na lang. Bababaan. Daming baba nun bababaan na si Kabanderang Mayor Gerald Danao ng kautusan o kapasyahan. Pero hindi natin alam kung ano yung pumapaloob sa kapasyahan. Kaya tignan natin, baka may mga pagkilos yung mga taga-suporta ni Mayor Danao dyan sa bayan ng Nara, Kabanderang Spark. Alamin natin ito, mga kaibigan, sa mga susunod na araw dahil nga sa 2 araw na lang nandyan na yung utos, yung kapasyahan, yung resolusyon, mga kaibigan, mula sa sangguniang panlalawigan. Wala na ba si Spark? Wala na, hindi na natin nabalikan. Alas 5:11 pa lang. Mamaya subukan pa natin kausapin kasi Mayor Danao yung pinag-uusapan mga kaibigan. Good morning. Eto ho, naka-standby si Kabanderang kay Sir Gomez para sa mga balita naman mula dyan sa bayan ho ng Quezon. Kapitan ng Barangay Alfonso 13, aminado na kulang sa manpower na makakatulong sa peace and order ng lugar. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang kay Sir Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Aminado si Kapitan Leonard Vincent Ayot na kung saan ay kulang sila ngayon sa manpower sa pagmamantili ng peace and order sa Barangay Alfonso 13. Ayon sa opisyal, hirap sila sa pagmamonitor ang kanilang tropa dahil bagaman wala umanong tigil ang kanilang pagpapatrol ay hindi kakayanin sa lawak ng lugar at kakulangan ng tauhan. Sa kasalukuyan naman ay meron lamang silang 8 barangay pulis, barangay tanod, kaya di kakayaning bantayan ang mahigit 40 purok ng Alfonso 13. Iban dyan, sinabayan pa ng pandemya, kaya ngayon ang 3 barangay tanod ay nakabantay rin sa mga barangay facilities at walang laman ang nagpapalitan sa barangay para magtrabaho. Kaya iling ni Ayot sa LGU na kung maaari ay mabigyan o gumawa ang lokal na pamahalaan ng isang grupo na magmamonitor para sa pagmamantini ng peace and order na kanilang magiging katuwang para sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Sir Gomez, para sa pinaka-respetado
Partisan News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Kabandera Kaiser, good morning. Magandang umaga, Kabandera Paul. Oo, anong reason daw? Bakit bakit kulang? Ba't aminado siyang kulang, di ba? Bakit hindi siya magdagdag? Oo, Kabandera niya Paul, ayan yung binabanggit din ni Kapitan Ayot na 8 nga lang yung kanilang barangay tanod ngayon. Kaya hiling niya sana sa LGU na kung maaari ay madagdagan ito dahil ayun, 3 ngayon nakabantay sa 3 quarantine facilities din ng Alfonso 13 dahil sa lawak rin nga ng lugar ay kakulangan talaga yung kanyang tinuturong dahilan. Kaya ito kasi isa-isa ito sa tinalakay kahapon sa Sanggunian, Kabandera Paul, dahil kung tatandaan natin, sunod-sunod yung nangyari ng shooting incident dito sa munisipyo. Kaya ito, nabanggit ni Kapitan Ayod na kumaari nga ay madagdagan ng mga tao yung kanyang barangay. Oo, Kabanderang Spark, hindi ko maabot, hindi ko makuha, Kabanderang Kaiser. Bakit yung kapitan, ilan ba ang tanod dyan sa Alfonso 13? Alam niya 40 purok yung nandyan. Kabandera Paul, yan din niya yung ating ay tatanong din kay Kapitan Ayod dahil 8 tanod lang yung talaga ngayon sa barangay, samantalang sa dami ng purok at lapad ng lugar, bakit hindi pa nadagdagan niya ng mga tauhan? Kaya hinihiling pa nito sa LGU na magdagdag pa ng mga tauhan. Dapat sana matagal na nila itong ginawa para lang mabantayan ang maganda rin yung lugar, Kabanderang Paul. Magdadagdag yung LGU para lang mailagay sa barangay niya. Barangay niya yan. Siyempre may pondo siya dyan. Tama, Kabanderang Paul. Yun nga, kaya hindi ko siya maabot Kasi bakit niya ipapasa sa LGU yung problema ng barangay niya? Pwede siyang humingi ng tulong, pero wag naman yung magbubuo ng isang grupo para lang ilagay sa barangay niya. Tama, Kabanderang Paul. Yan yung binanggit ni Kapitan Ayod na humihiling pa sa LGU na gumawa ng grupo para maging katuwang ng kanilang barangay. Dahil yan nga, sa binabanggit niya, 8 lang yung tanod ngayon na nakatalaga sa kanyang barangay, Kabanderang Paul. Dito sa Puerto Princesa, meron tayong anti-crime. Pero yan ay umiikot sa buong Puerto Princesa, hindi lang sa isang barangay. Bumuo ng grupo yung LG ng Puerto Princesa, pero dyan, kung bubuo man ng grupo, hindi naman pwedeng sa barangay lang niya ilalagay. Diba? Kasi may pundo ang barangay niya. Tsaka pangalawa, alam niyang 40 purok meron siya. Bakit siya maglalagay ng 8 tanod? Di dagdagan niya, tapos magbawas ng sweldo yung mga kagawad na walang trabaho, di ba? Oo, kaya nga, yun nga, binanggit niya rin yan, binanggit niya yan ni Kapitan Ayot Kabanderang Paul na nasa 1,300, 1,500 lang yung sahod nitong kanyang mga tanod at 8 lang yung nakatalaga sa kanya. At saka maliban dyan, Kabanderang Paul, sakali man nakulangin, meron naman tayong PNP na nag-iigot niya dito sa mismong kabayaran dahil po sa 13, ito yung mismong poblasyon ng Quezon, Kabanderang Paul. Oo. Katulad nga lang nabanggit natin, ilan ba ang barangay kagawad ng Alfonso 13, Kabanderang Kaiser? Oo, Kabanderang Paul, yung kagawad, ito, kompleto ito, yung kagawad ng Alfonso 13, meron tayong 7 kagawad at 8 tanod. So, meron pang mga Sandali. 7 kagawad, meron pang isang SK, meron pang isang IPMR, tama? So, siyam. Tama, ngayon, ang sweldo ng barangay tanod kamo ay 1,300 to 1,500, di ba? Tama? Yan, barangay tanod, 1,300 to 1,500 ang banggit ni Kapitan Ayot. Yung siyam na kagawad na yan, bakit hindi sila magbawas ng tigwa 1,500 sa mga sweldo nila buwan-buwan? Kumuha sila ng panibagong siyam na barangay tanod. Di ba? Napakasimple. Kung may isip yan ng barangay na magbawas ng sahod para madagdagan yung kanilang barangay tarot dahil malaking tulong na yung Kabanderang Paul pagkaliman na madagdagan ng barangay tarot para mantinirin talaga yung katahimikan ng lugar lalo pa dito sa mismong poblasyon. Ito yung may pinakamaraming nakatira dito sa munisipyo ng Quezon, Kabanderang Paul. Kahit nga 10 sama niya yung sweldo niya bilang kapitan, kahit nga maging 2 pa yung tanod na kunin niya, 11 o di meron na silang 20 na barangay tanod, di ba? Napakasimple lang discarding malupit lang kailangan dyan. Hindi mo kailangan lumapit sa LGU, barangay tanod lang, lalapit ka pa sa LGU. Anong klase ka naman, kapitan? Sana maisip yan ng ating official, Kabanderang Paul, hindi yung hihingi pa sa LGU ng tulong para lang mamantini o mapanatili yung katahimikan ng kanilang lugar. Kasi siguro wala itong political will. Well, anyway, maraming salamat, Kabandera Kaiser pala. Hello, Kabandera Kaiser, nandiyan ka pa? Yes, Kabanderang Paul. Ang pangit mo.
Sir Gomez, magandang umaga. Bandera Live Report. Si Kabandera kay Sir Gomez. Pangit nitong taong to. Pangit. At yung sinasabi natin siyam na tanod lang pala meron ka. Alam mo kalaki-laki ng barangay Alfonso 13. Bawasan mo yung sweldo ng mga kagawad. Bawasan mo sweldo mo. Kumuha ka ng actually tawag niya honorarium. Kahit tagi-1,000 lang tanggalin ninyo dyan. O kaya 1,500, 1,200. Magdagdag kayo ng mga tanod. Yung pala yung kailangan ninyo, security. Lalapit kayo sa LGU. Magbubuo ng grupo para ilagay sa barangay mo. Napaka naman nun, special treatment. Dito nga sa amin, kalaki-laki nga ng barangay namin dito. Nako naman. Anyway, alas 5:19 ng umaga, puntahan natin yung bayan po ng Brooks Point. Naka-standby si Kabanderang Lourdes sa mga kaibigan, live. Mula po dyan sa kanilang bayan, yung isang babae daw, critical at sugatan yung dalawa matapos na magkasagian ang mga minamanehong sasakyan o motorsiklo dyan ho sa bayan ng Brooks Point. Meron pang lumalakad raw na nasagi din. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Lourdes, Ivan Diramuday. Bandera Live Report. Critical ang isang babae at sugatan ang dalawa matapos makasagi ang minamanihong motorsiklo sa lumalakad na tao sa barangay Barumbaro sa bayan ng Brooks Point. Base sa nakakita sa pangyayari habang lumalakad si Liza Lagal na kausunggulang pamilyado pauwi sa kanila sa sitio Tagusao Shore ng barangay Barumbaro nang may paparating na motorsiklo na Honda TMX 125 kulay pula na minamaneho ni Rolando Lumaad at ang kanyang angkas na asawa na si Cristita Lumaad, kapwa residente na nasabing barangay, habang binabagtas ni Lumaad ang kahabaan ng National Highway sa sitio Tagusao dahil sa madilim na bahagi ng bigla niya nasagi umano ang lumalakad na si Lizel na sanhi ng kanilang pagkadisgrasya. Critical ang angkas nitong asawa, galos naman ang tinamo ng dalawa na sangkot sa aksidente. Samantala agad naman naisugod ng MDRMO ng munisipyo ang mga biktima sa paggamutan para sa kanilang medikasyon at dinala naman sa impila ng PNP ang motorsiklo. Mula sa Radyo Bandera, Brooks, Gloria Sandides, para sa pinakaliskitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Good morning, Kabanderang Lori. Morning, Kabanderang po. Kumustahin ko lang yung lagay ng panahon sa bayan ng Brooks Point ngayon, Kabanderang Lori. So far, sa panahon naman dito sa bayan ng Brooks Point, maayos naman, maaliwalas naman ang panahon. Maganda naman yung panahon. Well, anyway, siguro talagang aksidente lang ito, yung mga ganitong mga pangyayari dyan sa bayan ng Brooks Point dahil sunod-sunod kasi yung mga naitatala na mga aksidente dyan sa bahaging yan, sa lugar na yan, Kabanderang Lori, di ba? Yes, Kabanderang po, ibagamat kagabi kasi mga pasado alas 7 ng gabi, biglang nawalan dali ng kuryente sa bahaging barangay. So, ayun, nangyari siguro, baka naano yung motorsiklo, medyo may kailangan na rin, kaya hindi niya napansin na lumalakad ang isang babae na kanya itong nasagi. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Lori. Maraming salamat at magandang umaga, balik sa iyo. Bandera Live Report. Kapag sa sitio Lada, dadaan kayo dyan sa may putol na highway, mga 2 kilometro yan yung rough road. Iniwanan yan mga kaibigan ng kontraktor. Siguro dapat makausap yung DPWH. Paano babalikan niya ng kontraktor yung kalsadang yan? Magandang umaga muna kay board member Cesario Benedito. Yan yung mga nagtutulak dyan nagtutulak ng kapasyahan para mapatawag itong mga nang iwan, mga nang iwan ng kalsada. Talaga naman, oo. Anyway, puntahan muna natin yung bayan po ng Rojas
Si Kabanderang Japet Disaka, naka-standby na rin. Ugnayan sa barangay sa bayan ng Rojas. Nagpapatuloy. Buti pa dyan may ugnayan. Kabanderang Japet Disaka ng Radyo Bandera Rojas, si Bandera Mudong. Bandera Live Report. Gandang umaga, Kabanderang Paul. Tuloy-tuloy sinasagawa ang ugnayan sa barangay sa ilang piling barangay sa bayan ng Rojas. Ito sa pangulan ng lokal na pamahalaan katuwang mga partner government agency at offices. Base sa naging panayam na Radyo Bandera kay Municipal Information Officer Gina Ramos, ang ugnayan sa barangay sinasagawa upang dinggin ang mga hinainga at katanungan ng mga residente ng mga barangay at tugunan na masagot ito ng mga concerned agency na personal pang tumungo sa mga barangay. Kabilang sa mga kasama sa ugnayan sa barangay at sangguniang bayan members, mga department head ng LGU, DPWH, MSWD, representative mula sa DepEd, Ross Fire Station, PCSD, MILG, PNP, Marines at iba pa. Sa ganitong para naman ay madaling ma-address sa mga opisina o ahensya ang mga concern na problema ng mga komunidad at maiwasang mapabilang ang mga mamayan sa mga magkakaiwang grupo. Samantala, schedule ngayong araw ng Huwebes na pupuntahan ng grupo para sa ugnayan sa barangay ang Barangay Abaruan, habang nakadagda naman ang Barangay Dumaraw sa araw ng Biyernes. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Banderang Japet, diyan ka pa ba? Yes, Bandera po, magandang umaga. Good morning. Ayun. Tawag dito. Kumustahin ko lang din yung bahaging norte. Kumusta yung lagay ng panahon dyan? Oo. Banderang po, medyo makulimlim ngayon ang ating panahon at simula pa nito nakaraang mga linggo ay tuloy nakakaranas tayo ng pag-ulan sa isang araw. Kabanderang po, nakakaranas tayo ng mga ambon at ulan dito sa munisipyo ng Rojas. At update na rin natin sa lagay ng kuryente. Sa ngayon ay maganda yung dahil nating kuryente simula pa nung araw ng linggo hanggang ngayong Huwebes ng umaga ay walang blackout sa Banderang Apol. Ayun. So, makulimlim, madilim pa, Kabanderang Japet, tama? Tama ka dyan, Kabanderang Apol. Medyo madilim pa kasi dilim ng buhay editor lang. Hindi kaya, dahil madaling araw pa, Kabanderang Japet? Ganun, Kabanderang Apol. Madilim pa kasi madaling araw. Kahit Takip City, madilim din dito Okay, sige. Maraming salamat, Kabanderang Japet. Maraming salamat, magandang umaga and advance Merry Christmas, Kabanderang Paul. Oy, wala pa akong pangregalo Sige na. Sige na. Maraming salamat ka. Talaga naman namamas ko na. Kabanderang Japet. Alas 5:26 ng umaga. Mga kaibigan, puntahan natin line number 8. Yung bayan po ng Rizal. Number 6. Okay. Nasa kabilang linya si Kabanderang Frank Tronco, mga empleyado ng sub-office Bataraza nagsagawa ng oplang linis sa ika-120 taong Philippine Civil Service Commission Anniversary dyan ho sa Barangay Riotoba. Sa detalye ng balita, Kabanderang Frank Tronco, Ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kamandirang Paul. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Nagsagawa nga ng oplan linis ang empleyado ng Batarasa sa office sa ika-120 Philippine Civil Service Commission Anniversary sa Barangay Ritoba, Batarasa, Palawan. Bandang alas 9 ng umaga, Pitsa 23 ng kasalukuyan nang magsagawa ng oplan linis ang mga empleyado ng sub-office Batarasa sa nasabing lugar. At ito ang selebrasyon ng ika-120 Philippine Civil Service Commission Anniversary na ginuguntas sa buong bansa. Magkakaisa at sama-sama ang mga ito sa pagsasagawa ng oplan linis. Sinilid ang mga ito ang Macadam Road mula Sitio Kanumay hanggang Sitio Tukaangri at pinagdadampot ang mga kumakalat sa mga basura sa tabing kalsada sa nasabing lugar. Para sa Bandera News, Rio Toma, Batarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Kabanderang Frank, good morning.
Yes, good morning, Kamandiran Paul. Oo, yung kanilang nilinis, ito ba ay yung buong barangay o mayroon lang silang parte na kanilang mga tinutukan, Kabanderang Frank? Ito po sa celebration nga po ng ito celebration ng ika-20 Philippine Civil Service Commission anniversary dito sa office na nakabase dito sa barangay ito po isang office ng bayan ng Batarasa. So ito po yung programa sa araw na yun, Kabanderang Paul, kaya nagsagawa po sila ng kuplang linis dito po sa barangay Riatoga, Kabanderang Paul. Oo, buong barangay yan o meron lang lugar na nilinis yung kanilang grupo? Dito po yung sa isang lugar dito po sa Macadam Road, barangay Ayun. sa tabing kalsada, lahat po ito ay po nila at pinagdadampot po yung mga kumakalat na mga basura po dito sa nasabing kalsada, Kabanderang Paul. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat sa balita. Sa barangay Riatoga, ang turong kumalik sa iyo, Kabanderang Paul. Bandera Live Report. Alas 5:29 ng umaga, si Kabanderang Frank Tronco po ng Radyo Bandera Batarasa na nandyan ngayon sa Barangay Riatoga. Oras hatid sa atin mga kaibigan ng Nature's Medics. Pero bago yan, ito muna. Shout out pa rin natin Mayet Lacson, si Katukayo Paul Vasquez, mga kabatch natin sa 18th Special Forces Company, si Kabanderang Tomarong, yan, si Sir Perbs, Captain Perbs, nakikinig. Maraming salamat. Si Bugalan, ano ba to? Si Rocapor, yan, magandang umaga sa inyong lahat. Si ito, good morning din kay Grace Palacios Franco, Babylin Uwab, Anita Rubio, Nailin Acosta Iyana, Jonalyn Diaz, Nailesor Taroy, Fausto Beyoy Rocco, Dolly Cargo, Densky Seyer, Marilyn Kidong Salazar, good morning. Lobat na ba? Yan, pangalan niya, Lobat na ba? Si Kent Galimba Naraga, MC4, Mama Nalita Sabinet Henderson, Christopher Lianes, Lilibet Roca Abreya, Loni Requilla Festin, Jaisal Puentes, Marlan GD Artlanto, Silvestre Sarmiento, tsaka si Lily Trocino. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakatutok at nakaantabay po sa ating mga programa dito po sa Bandera News TV Philippines. Oras na alas 5:30 ng umaga, hatid sa atin ng Nature's Medics mga kaibigan, Center for Alternative Medicine. Siyempre para ma-avail natin ang libreng check-up at libreng konsultasyon, magsuot ng face mask at face shield. Pumunta lang po dito sa Makasahit Commercial Complex sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa mga kabandera. Hanapin niyo lang po si Doc Glenn Sanico. Pahabol daw si Vic Husos at saka si Lily Trocino. Babalik po ang Bandera Report Morning Edition. Bandera Report. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, ang maswerteng mananalo ngayong araw ay si Bigwala ng ating pamilya. Name
Camille Palama, address Poblacion Nara, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Sa Nature's Medics San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly draw ay si Dolores H. Nangit ng Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito ang nanalo sa Nature's Medics Brooks Point Branch ay si Evelyn Amador ng Barangay Pangubilyan. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating pong weekly draw ay si Heidi Grace Castro ng New Barbacan, Rojas, Palawan. Maraming salamat po and congratulations! Good morning everyone guys. Today it's our weekly raffle draw held in Nature's Medic Regular Branch. Sisughan natin ang gasos at sunod na palad ang mananalo. Ang napunod po natin ay Sir Lloyd Merkel. Congratulations, Lloyd Merkel. Ikaw ang nabunod ngayong linggo. Magandang araw po dito po sa Nature's Medic Rizal Branch. Ang ating weekly winner ngayong araw ay si si Apolonio Bulagaw ng Puro Katutubo, Rizal, Palawan. Ayan, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang ating weekly draw sa araw na to ay si Alberto Severeno ng Barangay Poblacion. Sir Alberto, congratulations, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte nanalo sa linggong ito ay si Lilita Bacados ng Barangay Villa Libertad. Congratulations and maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating lakang weekly winner ay si Ma'am Isneria Alba ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Congratulations po at maraming pong salamat. Dito sa Nature's Medic Abungan, ang mapalad na nanalo ay si Marilyn Machaong. Ako sa pagtangkilik ng Nature's Medic, congratulations. Okay, kaya po, ha? At atin na pong pumulahin. Kita nyo? Ayan, okay. Ang kanyang pangalan ay si Marilo de la Serna. Okay, start. Dito sa Berto Princesa, Nature's Medic Main Branch at saka Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Melchor Fuentes, taga San Manuel, Berto Princesa. Congratulations and maraming salamat po. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894.
Moretas Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglawan sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. Oh no! Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Mga kaibigan, welcome back sa atin pong palatuntunan mga kabandera. Bandera Reports Morning Edition. Alas 5:41 ng umaga. Patuloy lang po yung ating pag-subscribe. Patuloy lang po yung ating... Ano ba to? Sandali kasi hindi mo... Ayan, patuloy lang po mga kaibigan yung antabay ninyo ng mga balita mula po dito sa Bandera News TV Philippines account. Okay? Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe o yung mga hindi pa nakakapag-follow, mga kaibigan, sundan lang ho ninyo yung atin hong Bandera News TV Philippines account sa inyong mga Facebook account. Ayan, daming account. Daming account. Siguro may mga kaya maraming account. Puntahan natin mga kaibigan yung bayan po ng Rizal. Naka-standby si Kabanderang Jay Gamelo live para sa kanyang mga balita mula po dyan sa bayan ng Rizal. Sangguniang Kabataan officials ng Barangay Puntabaha na mahagi ng school supplies sa mga eskwelahan. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang Jay Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Namahagi ng school supply ang Sangguniang Kabataan officials ng Barangay Puntabaha, Rizal, Palawan sa pangunguna ni SK Chairperson Harvey Mungkal. Sa panayam ng Radyo Bandera Rizal kay Janine Romero, SK Kagawad, siyang napaaralan kasama na rito ang Palawan State University Rizal Campus ang nabiyayaan ng 85 reams na bond paper na siya namang ikinatuwa ng mga kaguruan lalo't na sa new normal system at DepEd abala sa paggawa ng module at bond paper ang pangunahing kailangan. Nagpaabot din ng pasasalamat si Mungkal sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ng naturang aktibidad. Dagdag
Mungkal na target namang sunod na mabibigyan ng house or alternative learning system ng school supplies. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Magdan Magamilo para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kamandaran J. Gamelo, live mula po dyan sa bayan po ng Rizal. Good morning muna kay Teacher Nelia Garcia at saka kay... Maaga pa akong pinasmile nito ah. Natawa ko sa picture niya. Yan, yung mga mga taga-DepEd. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Principal Mel Tibay de Real ng Aplaya Elementary School. Magandang umaga po sa Tibay family dyan sa Barangay Tinigiban. Okay mga kaibigan, puntahan natin yung bayan po ng Coron. Naka-standby si Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, pagbabantay ng PNP Coron sa paradahan, pamilihan at mga ATM machines. Mas lalong pinaigting sa detalye ng balitang yan. Kabanderang Glo Bernabe Arguelles ng Radyo Bandera Coron, ibandira mo day. Bandera Live Report. Yes, so good morning, Kabanderang po. Good morning sa ating mga kababayan sa Mimarapa Region, sa lalawigan ng Palawan del Norte at dito sa amin sa Calamianes Group of Islands. Patuloy o mas lalong pinaigting ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police dito sa bayan ng Coron at maging ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga coastal areas dito sa bayan ng Coron. Ito ay upang mapanatili ang social distancing ng ating mga kabarangay o kababayan mula sa iba't ibang mga agricultural at mga island barangays. Umiikot ang mga tauhan ng PNP doon sa palengke, sa mga paradahan at maging sa mga bangko, particular doon sa may mga ATM machine para ma-observe ang social distancing with announcement at sinasabi nila ang kahalagahan ng pagsunod sa health protocol na ipinapatupad ng local agency task force dito sa bayan ng Coron. At matama namang sumusunod ang ating mga kababayan at in-observe din yung 50% lamang sakay ng mga van galing sa mga barangay ang pagsusuot ng face mask, ng face shield at maging nire-refer nila sa mga van yung pagkakaroon ng alcohol bilang bahagi ng hand sanitizing. At maliban doon, Kabanderang po kahapon ay umikot din ang mga tauhan ng Bureau of Protection at winawarningan nila, nagbibigay sila ng babala sa lahat ng mga kayari ng mga restaurant, mga hotel, particular yung mga nagluluto upang kaiwasan ang pagkasunog o ilang mga hakbang para magkaiwas sunog ang ating mga kababayan. So, ibang balita naman, ongoing ang distribution ng 500 pesos cash assistance na pinamimigay ng DSWD region. Ito naman ay mula sa pondo ni Congressman Chikoy Alvarez. Matatandaan na sa unang interview ng Radyo Bandera kay Congressman Chikoy ay sinabi nito na mas minabuti nila na 500 pesos cash assistance na lamang ang ipamigay sa bawat pamilya o sa 3,000 families mula sa 7 barangay ng sasap ng bayan ng Coron, particular sa barangay 1, 2, 3, 4, 5, and 6 at barangay Tagumpay, at discretion na ng bawat ingat-yaman ng pamilya kung ano ang kanilang bibilihin. Nila mas matrabaho kasi kung sila ay mag-impake pa ng food pack para ipamahagi. So 500 pesos ay malaking tulong na rin sa bawat pamilya. Natapos ng pang-distribution sa Barangay Poblacion 1 at Barangay Poblacion 2 at umiikot pa rin ang grupo ng DSWD dito sa ilang mga barangay na sa ilalim sa critical zone sa loob ng 40 days. Sa update naman sa may nasa isolation facilities, 33 ang nasa isolation facilities dito sa bayan ng Coron at sila naman ay asymptomatic at ang monitored ng Rural Health Unit, ang ating mga Municipal Health Officer, at 4 ang na-confine sa isolation facilities ng Pulian Sanitarium and General Hospital. Yan ang updated information mula dito sa bayan ng Coron, Glover na Bagualias, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Glo Bernabe
Argüelles ng Radyo Bandera Coron. Okay, good morning muna sa ating mga kabanderang nakatutok ngayon. Si Mayet Lacson, Vasquez Lumingong, Maylin Panes Castro, Mercy Babas, Ellen Brooks, Noel Basagre, Miguela Opelia Carbonilla, Divina Boya Amba. Watching from Tandang Soras at Tandag City. Maraming salamat. Abot tayo ng Tandag City, ha. Puntahan natin si Kabanderang Bing Bataga live mula sa labas ng Impilan. Kabanderang Bing, good morning. Bandera Live Report. Good morning, magandang umaga, Kabanderang Paul at magandang umaga sa lahat sa mga sugay at tagapagsubaybay sa buong lalawigan ng Palawan. Sa paglilibot natin kanina sa buong magdamag ay naging mapayapa naman ang buong lungsod ng Puerto Princesa at wala namang talang anumang insidente ng karahasan sa buong magdamag. Maliban lamang, Kabanderang Paul, sa ilang mga pasaway na nakulpyo at away mag-asawa na dinala muna sa himpilan ng pulisya. Sa kabuuan, naging mapayapa naman ang buong lungsod ng Puerto Princesa. Yan lamang ilang mga ganapan mula dito sa labas ng himpilan. Kay Bataga para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Bing Bataga live mula po dyan sa labas ng himpilan. Ohio gozaimasu kay Maria Elena Kawamoto. Watching from Taiko Saiko Corporation dyan daw po sa may Airashi, Kagoshima, Japan. Mga kaibigan, yung mga tropa natin ito eh. Ohio gozaimasu sa ating mga kababayan dyan po sa bansang Japan na nakatutok ho at nakikinig sa mga oras na ito. Anong araw ba ngayon? Ngayon ay Huwebes. So, Huwebes, wala namang happenings. Bakit parang gising na gising ito mga talagang hindi kayo hima ngayon genki ima genki ima daijoubu de Maraming salamat sa inyong lahat. Alas 5:50 ng umaga, mga kaibigan, yan na po naging kalipunan ng ating pagbabalita ngayong umaga ho ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Setyembre, taong 2020. Sa ngalan po ng ating mga kasama dito ho sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Banderang Bong Nimenyo at Kabanderang Ken Dancil, sa bahaging technical, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager ka Louie La Rosa, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson, nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition. 88